Okay. Ang pinakahuling biyahe ko dito sa YouTube bilang isang moto vlogger is malapit na. Malapit na tayong matapos sa pagiging moto vlogger sa mundo ng pagmo-motovlog. Good afternoon mga first timers. Today ay bibiyahe tayo. Meron na naman tayo babiyahin ngayon na 540 kilometers. Mula dito sa Davao City, pupunta tayo ng Jensan ngayon. Bale, nasa 320 kilometers. Estimated time of buong travel natin is nasa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Energy check, okay pa rin tayo hanggang ngayon. Lakas ng trip. Ang lakas ng trip ni Boy P. Wala tayo sa Philippine Loop mga first timers. Medyo na-miss ko lang ang biyahe natin yung Philippine Loop. Kaya tayo naka Philippine Loop shirt ngayon. Ayan o, ang tagal yung hindi nakita sa akin yan. Ang tagal kong hindi nasuot, no? At malapit na ang December. At aakyat tayo ng stage para tanggapin ang ating plaque bilang isang certified Philippine Looper. Yan, kasama ang HL syempre. Pero usapang Philippine Loop, meron ako surprise sa inyo. Pero mamaya na natin pag-uusapan sa dulo ng vlog na ito. Kasi ako muna ay lumabas ngayong araw na to, no? Pagpasensyahan nyo muna ako kasi wala akong upload ng mga ilang araw. At aminin ko na, medyo wala tayong biyahe kaya wala ako may content. Ayoko na kasi mag-upload na basta-basta lang na upload na may ma-upload. Medyo labag na sa kalooban ko yun ngayon. Dapat kapag upload tayo ay maganda na yung upload natin. Pero ngayon kahit na lumabas ako para may sumuyod ng mga motor shops dito sa Malolos, ay wala tayo sa Davao nasa Malolos tayo. Susuyod lang ako ng mga motor shops dito kasi maghahanap ako ng tawag dito, brake pads ni Spike. Kasi pudpud na yung likod ko, bakal sa bakal na. Ang tagal kong hindi alam na kaya pala pumipreno at magganit yung pala, bakal sa bakal na. Masisira yung disc natin kapag hindi ko pinaltan. Kaya nagpipreno ako ngayon, puro harapan, alalay lang. Wala namang problema sa purmeno sa harap. Safe naman tayo basta si Spike ang dala natin. Tapos may mga ibang lalakarin lang din ako na mga personal na mga bagay-bagay. Pero ang goal ko talaga yung araw na to ay marating natin ang Jensan. Lakas ng trip ha. Mamaya pag-uusapan natin yan sa huli. Diyos ka Lord, mag-iikot-ikot lang ako, maghahanap lang ako ng shop niya. Disc brake muna, no? Magandang araw sa inyong lahat. Alauna na ng hapon. Ayan, siguro makakarating tayo ng Jensan. Alas 4. Diyos ko. Eto na naman tayo. Okay, for the 4th time mga first timers, welcome. Ako babalik-balik na ako dito sa lugar na to. Welcome ulit dito sa San Juanico Bridge, dito sa Tacloban, kung saan ito ang nagko-connect sa Samar at sa Leyte. Welcome sa San Juanico Bridge. Welcome sa San Juanico Bridge. O sige na nga, habang ako yung naghahanap-hanap, actually wala pa ako nahanap na shop samahan nyo lang ako. Wala tayong ngayon, kundi mag-ikot-ikot lang ako, maghahanap-hanap ako. Samahan nyo lang ako at magkwentuhan tayo dahil ang dami kong mahalagang mga sasabihin sa inyo, no? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero sige, simulan natin sa biyahe namin ni Kulas na mangyayari na in few days time. Maraming pagbabago ang nangyayari sa mga plano namin. Hindi kami matutuloy sa island loop namin. Nag-change of plans kami. Pero tuloy ang biyahe namin. Pero hello sir,
Iba na ang lokasyon namin, iba na ang location ng pupunta namin, yung destination ba, iba na. Pero tuloy kami, for 5 days ay mag-iikot-ikot kami somewhere. Sige, bibigyan ko kayo ng hint kung saan. Sa south kami babiyahe for 4 to 5 days. At sa loob ng 5 araw ay magmomotor kami, mag-adventure kami dalawa ni Becoming Filipino sa lugar na kung saan kami dadali ng mga manibela namin, ng mga motor namin, kung saan kami dadali ng mga mapa, random adventure. Alam nyo naman yan, the plan is no plan, baby. Kung makita nyo kami sa daan, edi magbatian tayo, no? Mag picture tayo. Okay, wait, itong unang-unang nasa isipan ko, sana bukas. Itong shop na to ng Honda Click na club dito sa ito sa lugar na to. Sana merong ano dito, no? Magandang umaga, sir. Magandang umaga. Ako, sir, ay nag-iikot-ikot ako. Sana meron ka. Ikaw agad yung nasa isip ko eh. Sana meron ka. Di ba puro Honda ginagawa mo dito? Sana ikaw na yung solusyon ko. Bakit? Ano ba problema naman mo? Umuo ka muna. Na meron ka. Basta Honda parts. Brake pads na ADV pang likod. Kakainis ka. Akala ko. Wala kayo magkukunan? Wala kang alam? Nakakuha ng tayo niyan. Babiyahe na kasi ako sa in 4 days time, alis na ako. Eto si sir, papaalala ko sa inyo, siya ang presidente. Ikaw ba bro ang presidente ng Honda Click, no? Game Changer Philippines. I-check lang daw niya. Marami namang Honda dito sa Malolos, dito sa Bulacan, na mismong Honda mismo. Pero dahil nga mahal yung brake pads nila, isipin mo yung likod 850. Pero kapag bumili tayo ng ibang brand, sabihin natin RS8, mas matibay pa yun kaysa sa Honda na brake pads. Mas mura pa, mas matibay. Hindi ko sinisiraan si Honda, lagbo si Honda eh. Pero RS8 is love din eh. Oh, bakal na yan. So dito natin nalaman na magkaiba ng brake pads ang likod at harap ng ADB. Tara, ride tayo, short ride. Kahit dyan lang sa Norte na lang. Saan sa? Dyan sa Mountain Province. Mountain Province? Oh, masarap din dun. Norte, Upper North. Puntahan si Apo Wangud. Apo Wangud, no? Mag-ready ka lang sa akyatin. Ang taas ng akyatin nun. Kaya yan, magkamataas na ako ng bola. Hindi, akyatin ang lakad, hindi motor. Ginig-ginig tuhod mo dun. Okay, wala tayo dito. Pero okay lang, shoutout sa High Five Parts and Accessories kay sir at kay ma'am. Ayan, sa mga grupo ng sa mga naka Honda Click dyan na mawala pang grupo. Bro, imbitahan mo nga sila bro, sumali sa grupo mo. Wala pa pong group dyan ng mga naka Honda Click version 2. Welcome na welcome po kayo sa Honda Click Game Changer Philippines. Meron po tayong 68 chapters sa buong Pilipinas. May mga mababait na mga admin and then officers po na pwede welcome sa inyo sa group. Dito po, family and workers sa group. I-ano po natin yung grupo natin. Hindi lang po tayo nag-ride, tumutulong din po tayo sa mga charity. Check natin dito, sana meron. Para hindi na tayo magbukawi. Pero willing naman tayo pumunta na bukawi. Wait lang mga first timers wait lang. Dalagang Pilipina, yeah, dalagang Pilipina. Yun, wala nga. Mukhang mapupunta tayo ng Bukawi. Meron naman kasi sa Honda, ayaw pa bumili, no? Gusto pa makamura. Sa kakaikot ko, yung halaga na tinipid ko kapag nakakita ako ng mas mura, yun na rin yung ginastos ko sa gasolina ko, no? Pumunta na lang kaya ako ng Honda, no? Try kaya natin sa Yamaha magtanong kung meron sila. Dito sa Malolos, sa Antipolo. Punta ka dito. Punta ka dito sa Malolos. Dito po talaga ako. Kumbaga, pagka-graduate ko po nung elementary, lumipat. Ako naman, hindi ako taga dito. Ay, sweeting biro, pasensya ka na, wala ako sticker ha. Ano po? Panapanood po. Talaga? Hindi po pwede yung mag-vlog. Maraming salamat bro, maraming salamat. Parang inspirational po kasi yung mga messages niyo po sa
nagbago ang buhay mo na dahil sa akin. Hindi nagbago. From kabutihan to kasama. Pero bro, ganun lang naman bro. Basta kung ano yung napapanood mo sa akin, eh, ituloy-tuloy mo lang, i-apply mo lang sa buhay mo. Bro, no? Nice meeting you bro, ha? Makukuwala ako ng Cebuana ko, di ba? May order kasi ako Cebuana. So pinadala ko dito sa Cebuana. Pipick upin ko lang dito. Thank you bro. Thank you bro. Yun. Sir, thank you ah. Hingi sa akin si sir ng sticker kaso wala ako may bigay nga. Sabi ko, next na lang na pagkuha ko ng Cebuana dito. Maganda ang transaction dito. Talagang on time yung pagdating ng Cebuana. Fresh from Cebu City, parang ganon. Kilala ko na yung ate, nahiya pang bumati. Bumati kayo pag nakita nyo ako. O si boy first time daw. Uy, bakbakero. Boom! Boom! Yun ang banking. Counter banking ba yun? Nakaganon, no? Nakahiga na yung ano, yung motor mo, tapos yung katawan mo straight pa rin. Tapos lumiko ka ng nakaganon. Pati yung katawan mo. Para ka mong winalis yung kalsada. Kaya mas maganda yung counter balance ng banking kapag hindi naman ganong kabilisan, no? Okay, approaching na tayo dito sa Cebu City. Nakikita nyo ang paggawa ng CC Lex dito, kung saan ito ang pinakamahaba. Okay, change of plans. Solved na ang problema natin. Meron tayong first timer na sumusuporta sa atin na simula pa sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang lugar niya, alam ko taga San Jose del Monte siya. Siya si biyahe ni Joe. Ay siya na daw ang bibili malapit sa kanila ng Honda ADV na brake pads. Dadali niya sa akin dito sa First Time Moto. Tatay, punta muna tayo sa isang tahimik na lugar kung saan may kapayapaan ako mag-explain ng mga bagay-bagay para sa inyo. Wait lang, sayang talaga wala na dito yung aking aratilis. Patayin na. Uy, fishing. Uy, may huli dyan? Ano yan? Palaka? Palakang bukid? Parang nakatikim na ako niyan. Ina-adobo yan, no? So, sarap. Ito yung aking tambayan dati, na ngayon ay wala na. Mainit na talaga siya. Hanap tayo ng iba. Palakang bukid, nakatikim na ako niyan dati sa probinsya namin sa Aklan. Lolo ko mahilig manghuli ng ganyan sa mga kapalayan namin. Tapos sina-adobo niya. Lasang manok. Lasang manok na nagkokokak. Ok-oka! I miss the old days. Dito lang nagtatakbo Dito lang umiikot yung mga vlogs ko dito sa lugar na to. Especially yung lugar na yon na yung parang islang-islang yan. Napaka-special sa akin yan. Ang lugar na yan. Ay, ang dami ng pinagbago ng mga pangyayari ngayon, no? Ayan. Okay, dito tayo. Yan. Okay. Pangalawang topic na natin na pag-uusapan natin is about sa pag-change ng season ng Boy First Time dito sa YouTube kung saan nyo ako pinapanood palagi. Alam nyo yan na yung mga uploads ko talaga, no? Kailangan ko muna maghanap ng ganitong lugar para ma-explain ko sa inyo na maayos, no? Actually medyo nagiging emotional ako sa mga bagay na ganito
Pero mas pipiliin ko na maging mas lamang yung pagiging ayokong tanggalin yung helmet ko kasi makikita niyo yung facial expression ko. So kasi may pagbabago talaga sa atin mangyayari dito sa YouTube, no? Okay. Ang pinakahuling biyahe ko dito sa YouTube bilang isang moto vlogger is malapit na. Malapit na tayong matapos sa pagiging moto vlogger sa mundo ng pagmo-motovlog. Hindi dahilan na ayoko na, ha. Malayo tayo doon. Malayo sa hinagap ko na mag-quit sa pag-YouTube at mag-quit sa pagmumotor kasi mahal ko yung pagmumotor. Paano ko ba explain? Diretso na tayo doon sa mangyayari. From motovlogging na kadalasan ginagawa natin na naglo-long ride tayo sa pagmumotor, na kung saan bida palagi is yung motor natin, kung saan tayo dinadala is babalik ta rin natin. Hindi na magiging bida ang mga motor ko ngayon sa vlogs natin sa season 2. Ang magiging bida na sa mga uploads natin is yung mga tao, mga buhay ng mga tao na nakikilala natin during the biyahe. Pwedeng kahit sino, hindi pagmumotor palagi, hindi na pagmumotor, hindi na about motor upgrades, hindi na ganoon ang content natin, hindi na long rides. Pwede nang i-feature yung buhay mo bilang isang tao na hindi ka naman nag-ride pero pwede kang makasama. Kwento ng ibang tao, paniniwala ng ibang tao, kultura ng mga iba't ibang tao, paniniwala ng iba't ibang klaseng relihiyon dito sa Pilipinas, kultura, tribo, at kung ano-ano pa, no? Isusubukan natin. Marami tayong mga challenges na gagawin during the biyahe. Ako pa rin ay magbumotor papunta sa mga lugar na gusto kong i-feature sa inyo. Lugar, kultura, iba't ibang klaseng paniniwala ng mga Pilipino pagdating sa relihiyon, lahat. In short, from motovlogging to documentary na ang mangyayari sa atin. So sa mga hindi pa nakakaalam is documentary is medyo mahirap talaga siyang gawin. Sa totoo lang, huwag kayong maglala. Sa lahat ng mga nakakilala sa akin, meron talaga akong background pagdating sa paggawa ng mga story, ng mga ganyan, yung mga docu-docu, dahil 11 years akong nagtrabaho sa ABS-CBN. Yung pala, yung ABS. So, ito pakita ko na sa inyo yung mismong bahay na ginagawa pa lang pala yung stage. First time. First time. Sinikurang pa ulit talaga. Oh my God, pare! Oh my God, pare! Kumusta? I met him sa Boy Bunda. That's boy first time. Pare, gusto kita piratin. Ano piratin? Gusto ko ikaw yung editor ko eh. Sapat na siguro yung 4 na taon para ilahad ko sa inyo yung buhay ko, simula paano ako nagsimula hanggang sa marating natin yung ganito. Para sa pinakauna kong vlog, nandito ako ngayon sa Liwas Zambales sa San Felipe. Nasubaybayan ninyo. So siguro, andito tayo sa pinakadulo ng kwento ng buhay ko, and this time ipasok naman natin yung kwento ng buhay na ng iba sa pamamagitan ni Boy First Time, sa pamamagitan ng mga documentaries na i-upload ko sa YouTube, no? Makikita niyo pa rin si Spike, makikita niyo pa rin yung motor natin, lahat. Pero hindi na sila ang bida sa season 2. Kayo na ang magiging bida dito. So magkukwento tayo ng buhay na ng iba. Basta documentary, alam nyo na yan, no? Medyo seryoso na, mas malalim na yung kwento natin. Hindi na basta-basta ganito. Pero may mga exemptions ako, mga first timers, ha. Unang-una, magmumotovlog pa rin tayo. Una, kapag may biyahe ang Hampas Loopers, hindi ko sila pa pwedeng iwan. Kahit na nagdo-documentary na tayo sa YouTube, pag sinabing biyahe ng Hampas Loopers, balik ako sa motovlogging. Just for the Hampas Loopers.
Pangalawa, exception, magmo-motovlog pa rin ako kapag meron akong Philippine Loop. Hampas Loopers, Philippine Loop, yun lang ang tanging mga pupwede akong gumawa ng content na nagmo-motovlog tayo ng puro motor. Pero the rest, mag-focus na ako sa documentaries. Okay? At malaking pagbabago. Sa totoo lang, ang sarap nang naka-helmet, no. Hindi niyo nakikita yung emosyon ko, nakikita yung mukha ko. Kasi ako nalulungkot, pero para sa ikakabuti natin to, para sa mas ikakaganda ng content natin. Kasi marami na, sa totoo lang, isa sa mga dahilan, marami na gumagawa ng ganitong klaseng content. Marami na. So kailangan na natin mag-offer ng mas maganda, mas kakaiba, mas malalim. Gamitin na natin yung 11 years natin na pagiging empleyado ng isang TV network para siguro sapat na yung 11 years para sa experience na ang kwento naman ngayon ni Boy P, para ikwento yung buhay ng iba, i-feature yung iba, i-apply na natin yun sa season 2 ng Boy First Time. Diba? Ako ay nagpapasalamat sa mga first timers na simula ng unang araw ko hanggang ngayon nandiyan kayo. Sapat na yung 4 na taon para masubaybayan niyo yung buhay ko, no? Lahat yun ay lahat ng meron ako ngayon, lahat ng dumating, lahat ng ups and downs ko, nandiyan kayo sa akin. Maraming salamat sa inyo. At sa panibagong chapter ng buhay ni Boy First Time sa YouTube, sana nandiyan pa rin kayo, no? Kaya sa mga bago, no, sa mga hindi nakaka-relate dito mga pinagsasabi ko, meron na ako 900 plus na videos dito sa YouTube na kung saan, kung sisimulan nyo sa pinakauna, abutin kayo ng 3 taon para mapanood yun kung araw-arawin nyo. Doon nakalahad ang buhay ko kung anong pinagagawa ko dito sa loob ng pag-YouTube. But lahat nga ay umaabot tayo sa ending, pero sabi ko nga, kapag may ending, merong bagong paniwala. At yun yung magdo-documentary tayo dito sa YouTube na simula mid-September or end of September, pero gradual lang yun na hindi ko kayo bibiglain. Mag-upload ako once a week, okay, sa paniwala. At pwede siyang umabot ng mga 30 to 40 minutes sa isang upload. Pag nasanay na ako, ay magagawa ko ng mag-2 upload in a week para sa mga docu. Pero habang nagdo-docu ako sa YouTube, is mag-focus na rin ako sa pag-Facebook ko. So yun yung mga changes ko, no? At meron pa ako sa inyo sasabihin, no? Magpapahinga lang ako dun, punta lang ako sa tindahan, no? Meron akong i-announce sa inyo. This coming December, tulad yung nasabi ko kanina sa simula, na this coming December ay tatanggapin natin ang plaque natin as Certified Philippine Looper. Pero alam niyo yung kagandahan? This coming December, 2 plaque ang matatanggap ko. Alam niyo kung bakit? Di ba kanina sa simula sabi ko, sasabihin ko sa huli, mga 3rd week ng September, magpi-Philippine Loop ulit ako, mga first timers. Iikutin ko ulit ang buong Pilipinas. Grabe, 2 beses kong inikot ang Pilipinas ngayong taon na to. At sa December, sa graduation namin, sa awarding, is 2 plaque ng Philippine Loop ang matatanggap ko. Oh my God. Meron ako makakasamang isang kaibigan na ako ang magiging gabay niya para sa Philippine Loop na to. Hulaan niyo kung sino. Ayaw ko muna ipakilala sa inyo or ilagay dito sa editing, kasi baka kapag nilagay ko yung picture niya, malito kayo sa amin. This time we can reach the sky.